Isang magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Ginabi na naman po tayo pero ganoon pa man, patuloy po nating babasahin ang salita ng Diyos dito po sa unang Samuel chapter 7. At ngayon po ay day 98 na po natin sa ating Bible reading. Kaya patuloy ko po kayong babasahan. At sisimulan ko na po ang aking pagbabasa. Unang Samuel chapter 7, ang pamumuno ni Samuel sa Israel. Nanatili sa Kiryat Jearim ang kahon ng Panginoon sa mahabang panahon, mga 20 taon sa panahong iyon. Nagdalamhati at humingi ng tulong sa Panginoon ang buong mamamayan ng Israel. Sinabi ni Samuel sa kanila, kung taos puso ninyo ang pagbabalik loob sa Panginoon, itapon ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan, pati ng imahin ni Astorit. Ilaan ninyo ang inyong buhay sa Panginoon lamang at siya lang ang inyong paglingkuran. Kung gagawin ninyo ang mga ito, ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Filisteo. Kaya itinapon nila ang mga imahin ni Baal at Astoret, at sa Panginoon lamang sila naglingkod. Pagkatapos, sinabi ni Samuel sa mga Israelita, magtipon kayong lahat sa Mispa at ipanalangin ko kayo sa Panginoon. Nang magkatipon na silang lahat sa Mispa, kumuha sila ng tubig at ibinuhos sa harap ng presensya ng Panginoon. Nang araw na iyon, hindi sila kumain buong araw at nagsisi sa mga kasalanang ginawa nila sa Panginoon. Pinamunuan ni Samuel ang Israel doon sa Mispa. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na nagtitipon ang mga Israelita sa Mispa, naghanda ang mga pinuno ng mga Filisteo para salakayin sila. Nang mabalitaan ito ng mga Israelita, natakot sila sa mga Filisteo. Sinabi nila kay Samuel, huwag po kayong tumigil sa pananalangin sa Panginoon na ating Diyos na iligtas niya tayo sa mga Filisteo. Kaya kumuha si Samuel ng isang batang tupa, sinunog ito ng buo bilang handog na sinusunog para sa Panginoon. Humingi siya ng tulong sa Panginoon para sa Israel at sinagot siya ng Panginoon. Habang iniaalay ni Samuel ang handog na sinusunog, dumating ang mga Filisteo para makipaglaban sa mga Israelita, pero sa araw na iyon, nagpakulog ng malakas ang Panginoon, kaya natakot at nalito ang mga Filisteo at nagsitaka sila sa mga Israelita. Hinabol sila at pinatay ng mga Israelita sa daan mula sa Mispa hanggang sa Bitkar. Pagkatapos, kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa gitna ng Mispa at Shin. Pinangalanan niya itong Ebenezer dahil sinabi niya, hanggang ngayon tinutulungan kami ng Panginoon, kaya natalo nila ang mga Filisteo at hindi na nila muli pang sinalakay ang mga Israelita habang nabubuhay pa si Samuel, dahil ang Panginoon ay laban sa mga Filisteo. Na ibalik sa Israel ang mga lupain malapit sa Ekron at Gat na sinakop ng mga Filisteo. Natigil na rin ang digmaan sa pagitan ng mga Israelita at mga Amoreo. Nagpatuloy si Samuel sa pamumuno sa Israel sa buong buhay niya. Taon-taon lumilibot siya mula Betel papuntang Gilgal at Mispa para gampanan ang tungkulin niya bilang pinuno ng mga lugar na ito. Pero bumabalik din siya sa Rama, kung saan siya nakatira at namumuno rin sa mga tao roon. At gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon. Purihin po ang ating Diyos, mga kaibigan ko. Salamat sa Panginoon dahil humingi po ng tawad ang mga Israelita sa Panginoon at sinunod po nila ang nais ng Diyos na itapon ang kanilang mga Diyos-Diyusan, at pagkatapos po nilang gawin ang bagay na yon, ay muli naman po pinagpala ng Diyos ang mga taga-Israel, ang mga Israelita. Ganun lang naman po talaga kapag nagkasala ang tao at humingi ng tawad sa Diyos, dapat wag nang gawin pang muli yung ginawang mali upang ang biyaya ng Diyos ay magpapatuloy. So, hanggang dito lang tayo mga kaibigan. Dito lang muna tayo sa chapter 7 ng unang Samuel.
at loobin po na sa araw ng bukas o sa susunod na araw ay dito naman po tayo magbabasa sa unang Samuel chapter 8. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyong lahat. At patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. Ako man po ay sisikapin na magpapatuloy sa pagbabasa upang meron po kayong marinig. Maraming salamat po sa Panginoon sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong buhay. Salamat po sa biyaya ng Diyos sa buhay nating lahat. In Jesus' mighty name, Amen.